pag-usapan po natin itong balita po na ito kung saan isa pong kababayan po natin ang nasagip mula sa dayuhang amo nito matapos mabisto ang pang-i-scam o operation scamming nito online. So ayan po ang pag-uusapan po natin, bakit napakahalaga nito, bakit connected ito sa mga usaping pampolitika po ngayon. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So let's go! So yun nga mga tol, bago po ang lahat ay panoorin po muna natin ang balita patungkol po dito. Play po natin. Sinagip ng mga otoridad ang isang kasambahay na ikinulong umano ng kanyang among dayuhan sa Parañaque. Nabiso niya kasi ang operasyon ng mga among nasa likod ng online panloloko. Nakatutok si John Consulta. Nakasalampak sa sahig ang babaeng ito nang abutan ng NBI agents sa kanilang rescue operation sa bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. NBI kami ate, hatara tayo mo sir. Hands up! Sa ikatlong palapag, inabutan pang naka-online ang Chinese nationals na ito. Pugad umano ng panloloko ang bahay na nabisto ng kasambahay. Pero nang malaman niya yan, sabi ng kasambahay, mistulang ikinulong na daw siya sa loob ng bahay. Nung bigla akong umakyat doon at nakita ko na gano'n yung trabaho nila, kasi nung malaman ko, binabawalan na nila ako umakyat, binabawalan na nila ako lumabas kasi baka daw magkwento ako sa labas. Binabawalan nila ako maglinis sa third floor. Natatakot po ako. Nag-start ng November na hindi na siya pinapalabas at restricted na lahat ang galaw niya doon. Kahit sa paggamit niya ng cellphone, hindi na rin siya pinapagamit ng maayos. Pero nang makalingat daw ang mga Chino, nakatsyempo daw ang kasambahay na nakatawag sa isang kaibigan na siya namang humingi ng tulong sa NBI. Sa mga tumambad na script sa mga computer ng mga dayuhan, nabisto ang iba't ibang online panloloko na kanilang ginagawa ngayong magpapasko at may indikasyon na may mga Pilipino silang nabibiktima. Nakakita kami ng mga written scripts which indicates social engineering schemes. May nakita kaming cryptocurrency investment scripts. May nakita kaming activity involving money muling. May nakita rin kaming romance scam script. They came from a big Pogo organization. And dahil sa wala na nga, pinatigil na ng ating Pangulo ang Pogo, nag-divide sila sa smaller group at itinuloy nila yung mga kalokohan nila. 7 Chinese nationals ang arestado na naharap sa patong-patong na reklamo. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga dayuhan. Tutulungan naman daw ng NBI na makauwi sa kanyang 2 anak sa Davao ang nasagip na kasambahay. Yung pinalho namin is at least 4 na charges. Meron ng AFASA, merong kasambahay law, merong Republic Act 10175, at mayroong Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Kung mayroon nagre-recruit sa inyo bilang kasambahay, maaaring pumunta agad kayo doon sa barangay kung saan kayo magtatrabaho. Mag-report kayo doon na ako'y papasok dito bilang kasambahay para madali kayong matulungan kung ano man ang mangyari. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. So ayan nga po mga tol, grabe po yung pangyayari po dito, no? Kung saan yung isa po nating kababayan ay ikinulong. Biruin po ninyo yan, no? Siya po ay naging kasambahay at nang malaman po niya na merong anomalya o meron pong aktibidades doon sa lugar na kanyang tinutuluyan na hindi o questionable o siguro maaring wala pa siyang idea doon before, pero lalo pa ito naging ka-question, lalo pa itong lumabas na meron pong hindi magandang nagaganap nang ito ay siya hindi na palabasin. Yan naman po ay ating nakita, yan po ay ating binabasayan lang po yung narinig po natin. Correct me if I'm wrong ha, pero yan po ang nangyari, no? Mukhang yan po at
grabe po yun, dahil kung hindi po siya nakaalis po doon, kawawa naman po. Imagine po ninyo, dito po sa bansa po natin nangyayari po yan, nagaganap po yan. Talaga pong matindi ang ginawa nitong Pogo sa ating bansa. Hanggang ngayon, kahit na pinasara na po ito, marami pa rin pong naglipa na. Ayon nga po dito, no, sa sinabi po ni Sir, no, sa NBI po yata yun, bagamat ito pong Pogo ay officially na binaban na po sa bansa natin, nag-diverse po ito, nagsikalat, nagpatuloy pa rin ang mga kalokohan po nila, human trafficking, drugs, panloloko, pang-scam online, pang-abuso sa ating mga kababayan, mga bata, matanda na, lalaki, babae. Yan po ay ginawa po sa ating sariling bansa. At sino po ba ang dapat managot po talaga dito? Bakit nakapasok? Hanggang ngayon po ay problema po ng ating bansa ngayon ito. Bakit nakapasok yan sa ating bansa? Isa pong salot sa bayan, sa lipunan natin. Itong parang virus po, itong Pogo na ito, no? Walang magandang idudulot, masama pa ang idinudulot, no? So buti na lamang po ay nasagip po ang ating kababayan, pero patuloy po ang laban dahil patuloy po na gumagawa ng aksyon ang gobyerno natin, pero patuloy din namang nakikipagsabayan itong mga kawatan, itong mga gumagawa ng kalokohan sa ating bansa. Kaya po mahalaga po yung investigasyon ngayon, no, sa politika ng Pilipinas, yung investigasyon po sa Pogo, which is may mga pangalan, personalidad po na nasasangkot po sa mga issue, no? Correct me if I'm wrong. Alam ko po ay kasama niyan sa usapin yan, si Harry Roque, si Duterte, mga Duterte, no? Ayan po ang pagkakaalam ko po diyan. Kaya mahalaga po na matugunan po yan, lumabas po sa lalong madaling panahon ang hatol, ang mga ebidensya, ang mga resulta po ng kaso pag-iimbestiga po dito sa Pogo po na ito. Dahil tignan po ninyo yung ginawa sa ating bansa, no? Para po tayong nilapastanganan harap-harapan sa loob mismo ng ating bansa, na marami pong hindi nagustuhan maging ang naging galaw po ng dating Pangulo po natin sa pakikipagkaibigan sa China, no? Si Duterte. Yan lang naman po talaga yung isa sa mabigat na ginawa po ng nakaraang panahon. Nangyari yung pagiging hindi direktang pananalita o hindi pagkakaroon ng pananalita against sa China, at ngayon pagkakaroon din ng mga nagsipasok ng mga illegal, pagpasok na illegally, pagpasok ng mga Chinese national sa ating bansa na magpahanggang ngayon ay napakarami po nila. Ito na ba ay may kaugnayan sa pag-intrude sa ating bansa ng Partido Komunista para pagharian ang mga lugar na kanilang gustong targetin, 'di ba? Pagpasok sa usapin ng WPS, sa usapin ng mga digmaan, makikita po natin yan na merong nagaganap na bagay. Kaya ito po, ako po'y naniniwala, ito po'y konektado sa mga pinag-uusapan sa politika ngayon, maging sa mga issue sa Duterte, no, sa mga Duterte. I'm not saying na they are really pro-Chinese government, pero so far as of now, we are not seeing or they are not showing any words directly against the Chinese Communist Party, which is something na hindi po ay natutuwa ng marami. At ito po, isa pong epekto ito. Ako po ay naniniwala, no? So, disclaimer lang, lahat po ito ay aking opinion lamang. Ito ay aking opinion lamang, at lahat tayo may kanya-kanyang opinion yan. Pwede po natin pag-usapan yan sa comment section. Please don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Kita ulit sa susunod na video.